Hello mga kumarites! For today's video nga ay samahan nyo nga ako at kami mamamalengke laang. Itong video nga na to ay noong nakaraan linggo pa. Medyo naging busy nga lang si Aling Kumarites kaya nga hindi ako nakapag-edit. Andito nga lang kami sa palengke at bibili nga kami ng pang-ulam. Dahil nga Sabado ngayon, swelduhan din ng aking asawa. At sa isang linggo nga na pinagtrabahuhan niya, binibigyan niya nga pala ako ng pambili namin ng ulam. Ang budget ko nga lang pala mga Kumarites sa pambili ng ulam ay 1.5. Dahil ayun nga yung kaparte ko sa sahod ng aking asawa. Bumili nga lang ako ng kalahating sugpo at talaga namang napapaibig na naman tayo sa buttered garlic shrimp. 800 nga pala mga Kumarites ang kilo, kaya naman kalahating kilo lang yung binili ko. At dahil nga 400 na agad yung nabawa sa ating budget na 1.5, 1.1 na lang yung natira sa atin. Naghanap-hanap pa nga kami dito ng pwede niyang pang ulam sa trabaho. Nagbabudget nga lang pala ako mga Kumarites ng 5 putahing ulam para sa pansabinalot ng aking asawa. At syempre bago pa tayo bumili ng sugpo ay nakabili na nga ako ng tilapia. At dahil nga nakabili na tayo ng tilapia at saka sugpo, dito naman tayo sa bangus. Bibili nga lang ako ng pampaksiw. At sabi ko nga sa asawa ko, siya na ang mamili kung gaano kalaki ang bangus na gusto niya. Dahil naku mga Kumarites, napakapihikan din naman. Binilhan ko nga dati ng maliit na bangus ay hindi kinain, matinik daw. Wala na daw siya nakaing laman at puro tinik, kaya naman siya na nga ang pinapili ko. At kung bibili nga daw ako ng bangus ay yung medyo malaki-laki naman daw para hindi naman puro tinik yung nakakain niya. Bumili nga ako kanina ng tilapia at ang kilo nga noon ay 130, isang piraso nga na malaki yun. At sabi nga sa inyo, ayaw ng asawa ko ng maliit. Ang gusto nga niyan sa tilapia ay malaki at malaman. At itong ang bangus na nabili ko ay 120. At napakabilis naman talaga ng pera. At kung hindi ka talaga maalam mag-budget ay talagang walang mangyayari. Buti na nga lang din at walang pasok ang aking anak at dahil nga bakasyon pa. At kung may pasok ngayon at nagbabalot din ay baka itong 1.5 na budget ko ay kulang pa. Pang isang linggong budget nga lang namin to mga Kumarites. Dahil nga pang ulam nga ang nakatoka sa aking asawa, ako naman ang nakatoka sa pang grocery namin. Ang budget ko nga lang pala mga Kumarites sa grocery ay 1.2. Minsan nga 1,000 pa pagka maliit lang ang sahod. At kung ano nga lang yung kailangan sa bahay, ayun nga lang ang binibili ko para hindi tayo ma-short sa budget. Dito nga sa pambili namin ng ulam ay nahihirapan na akong mag-budget. Minsan abonado pa. Hindi ko naman kasi inoobliga ang asawa ko na magbigay sa akin ng malaki. Dahil nga minsan ay nawawalan din sila ng trabaho, kung ano lang yung kaya niyang ibigay, yun lang ang binabudget ko. At tapos na nga ni Kuya nalinisin itong bangus. Kaya naman ayan, nagbayad na tayo at pumunta naman tayo dito sa gulayan. At naalala ko nga, meron pa nga pala akong karne sa rep, kaya naman bibili ako ng pangsigang. At yun nga, meron na tayong pang-4 na putahe. Grabe mga Kumarites, ang mahal ng gulay ngayon. Bumili nga lang ako ng pangsigang at ilang mga gulay na kulang sa bahay. Nagulat nga ako mga Kumarites, 250 na agad yung pinagbayaran ko. Talaga naman na wala na talagang mura ngayon. Grabe. Bumili nga din ako ng 2 talong at maigi nga rin itong kaulam ng tilapia. Pritong talong tsaka tilapia ay ayos na. At pagkatapos nga namin bumili ng gulay, pumunta naman kami dito sa bilihan ng mga frozen. Bibili nga lang ako mga Kumarites ng kalahating kilong jumbo hotdog na tender juicy. Dahil nga minsan mga Kumarites, ito ang inuulam ko sa umaga pagpapasok ako sa trabaho. Ito lang kasi mga Kumarites ang madaling iluto sa umaga. Kaya nga nung nakaraang umaga na nalate ako ng gising ay sa kantin ako kumain. Ito lang din naman yung iniulam ko at alam nyo ba kung magkano ang pinagbayaran ko sa kantin? 31 pesos na agad yung pinagbayaran ko noon, kaya naman talagang kumakain ako sa bahay bago ako umalis. Dahil iniiwasan ko nga rin kumain sa kantin kasi nga ay tayo ay nagtitipid. Meron naman kasi sa bahay nito, kaya naman gusto ko talaga sa bahay na lang nakain tuwing umaga para tipid. May oras nga lang talaga minsan na nalilate ako ng gising, kaya naman napapakain ako sa kantin. Dahil nga pamula nung naging vlogger tayo kay Neme Ruth ay talaga namang ginagabi na ako ng pag-e-edit. Dahil nga mga Kumarites, sayang din naman ang kita dito sa Facebook kung hindi mo tatarbahuhin. At kung tatanungin nyo nga ako kung sumasahod na ba ako kay Facebook ay hindi pa po. Monetize pa lang po tayo sa ads on Reels. At kung tatanungin nyo nga ako kung magkano na yung kita ko dito sa ads on Reels ay tamang pambili pa lang po ng ulam. At makakabili na nga tayo ng 5 kilong bigas. O diba mga Kumarites, hindi na rin masama. Kaya pag may tiyaga, may nilaga. Nilagang itlog. Bumili nga lang ako mga Kumarites ng 10 pirasong itlog dito kay ate. Dahil nga pag gutom na gutom ka na at gusto mo ng madali ang ulam ay pwede nga rin ito. Bumili
Bumili nga din ako ng 1.5 na langis dahil mas nakakatipid nga ako pag ito yung ginagamit ko. Nagbayad na nga ako kay ate at pauwi na nga rin kami. Dumaan nga lang ako dito sa tindahan ng tinapay dahil bumili nga ako ng palaman. Masarap nga din yung peanut butter nila dito kaya nagpabili din si Mudra. Pagkatapos nga namin bumili dito ay lumabas na nga rin kami. Alas 10 na nga yan ng umaga at wala pa nga kaming almusal kaya nagyakag ang asawa ko dito sa lugawan. Dahil mga kumarites pagka nga walang pasok ay tanghali na talaga kaming gumigising. Pag Sunday kasi mga kumarites ay palengke day naming mag-asawa. Pagkatapos nga naming mamalengke lagi ay dito nga kami na diretso sa lugawan. Dahil nga pagkagising ay magkakape lang tas diretso na agad dito sa palengke. Hindi naman ako umorder ng lugaw dahil nga nag-siomay lang ako. Ito nga lang mga kumarites ang in-order ko. Dahil nga ubos na yung 1.5 na binigay ng asawa ko kaya naman siya nagbayad nito. Wala na, ganun-ganun na lang yun. Tumalbog na talaga. At nilapag ko nga lang muna yung siomay at lumabas ulit ako at bumili nga ako nitong donut. Dahil panigurado ang anak ko ay tanghali din gumising, ito na yung kanyang almusal. Pagkatapos ko nga bumili nitong donut ay bumalik na ulit ako dun sa lugawan. At yung anak ko na yon ay lagi nga din yung si donut. Gusto lagi ang pasalubong ay donut, kainaman. Pati donut nga din ngayon, mahal na din. At halos lahat ata talaga ng bilihin ay tumataas na talaga. Kahit nga anong gawin kong tipid ngayon ay talaga namang wala pa rin. Sa panahon nga ngayon, kahit anong gawin mong tipid, kapag naman tumataas talaga ang bilihin, wala talagang mangyayari. Kaya naman halos ang kinikita namin mag-asawa ay pang-budget lang talaga namin sa pang-araw-araw. Dahil nga mga kumarites, ang number 1 na priority ko talaga ay pagkain. Kaya naman mga kumarites, wag tayong ubos-ubos biyaya pag meron. Mabibili mo naman kasi ang luho mo paminsan-minsan, pero wag palagi. Buti na lang din talaga at naisipan kong dalhin itong tumbler na binili ko. O diba, nakatipid kami ng 30 pesos sa tubig pa lang. Fast forward nga at nandito na nga kami sa bahay. Pagkalapag ko nga ng aking pinamili ay inihanda ko na nga itong mga lagayan ko. O diba, alam ng mga nanay yan kung anong ilalagay ko dyan. Huhugasan ko nga muna lahat yan para may paglagyan tayo ng mga ulam na binili natin kanina. At ito na nga at inisa-isa ko na nga tanggalin dito sa lagayan itong aking mga pinamiling ulam. At naalala ko nga pala, ito nga pala yung pinabili sa akin ni Mudra Kels na palaman at bumili nga din ako ng akin. Huhugasan nga lang natin itong ating biniling ulam dahil hindi naman natin pwedeng ilagay sa rep yan ng hindi hugas. Medyo nayayamot nga ako pag nabili nitong hipon dahil kailangan mo nga muna itong linisin bago ilagay sa rep. Tinatanggalan ko nga yan ng mga galamay at pagkatapos ko nga tanggalan niya ng mga galamay ay sinusunod ko nga yung nasa likod. Hindi ko naman alam kung anong tinatanggal dyan pero sabi nila bituka daw yun ng hipon. Ayun nga pala yung kulay itim na nakalagay sa likod nitong hipon. Dahan-dahan nga sa paghiwa at baka nga dumaplis. Ginagamitan ko nga pala yan mga kumarites ng toothpick para mahila ko nga yung nasa likod. Medyo matagal nga itong linisin kaya ito ang inuna ko. Kalahating kilo nga lang yung binili kong hipon pero napakaunti. Minsanan nga lang kami kumain ito mga kumarites pag naibigan nga lang. Dahil nga panay-panay ang labas ng mga mukbang sa ating Facebook kaya naman napabili nga ako nito. At sinunod ko na nga itong bangus na binili ko kanina. Dahil kita nyo naman sa palengke ay wala sila masyadong tubig kaya hindi ito nahuhugasan ng ayos. At itong tilapia nga ay huhugasan din natin dahil alam nyo naman pag galing palengke ay madaming langaw. At itong ang hotdog na nabili natin ay ating iilalim. Tapos ito naman luma ay ating iibabaw para ito ang una nating maluto. At itong ang hotdog ay hinugasan ko na nga rin. Hindi nga din ako nagpapawala nitong hotdog dahil nga ang anak ko ay mahilig din dito. Pero hindi naman palagi ko siyang pinapakain ito, bihira lang din dahil nga masama din naman sa bata. At yan lang nga mga kumarites ang aking pinamili. At yun nga tira dun sa binigay sa akin ng aking asawa ay ibibili ko nga ng manok sa aking kapatid. At pag naubos nga yan hanggang Biyernes ay magsasardinas na nga lang kami. Yun nga ang tinatawag nating pecha de peligro na. At ang sinunod ko namang ayusin ay itong mga gulay na aking binili. Ayan nga lahat yun mga kumarites at ang pinagbayaran ko nga dyan ay 250 na. Samantalang dati napakamura ng gulay, ngayon mapapamura ka naman talaga sa mahal. At inihiwalay ko na nga itong kamatis sa isang plastic. At ito namang mga gulay nga ay pinagsama-sama ko din sa isang lagayan para pag kinuha ko nga sa rep ay isang kuhanan na. At yun lang naman mga kumarites ang ganap natin ngayon. Na palagi nyong tatandaan na mas priority natin ang pagkain kesa sa luho. Okay lang naman yung minsan pero wag palagi. So yun lang naman mga kumarites at hanggang dito na lang po. Bye!